Kabanata 1521. Di ba katulad iyon ng insesto? Nang lumitaw ang kaisipan sa ulo ni Tomas, sinabi niya sa seryosong tinig, kaya nga gusto kong magsalita tungkol sa diborsyo sa pagitan nila. Bagkus ay nagulat ang mga lovebird nang marinig nila ang sinabi ni Tomas. Tutal, si Tomas ay isang taong alam ang gagawin at hindi dapat gawin. Gayunman, hindi siya sang-ayon si Aaron sa pagkakataong ito. Elder Master Clifford, sa palagay mo ba ang kasal ng dalawang pamilya natin ay paglalaro ng bata? Tinapik ni Tomas ang paa ng baso ng may ritmo, at matagal bago siya sumagot, Aaron, marami pang ibang paraan para mapanatili ang relasyon ng ating dalawang pamilya. Tumingin siya kay Violet at nagpatuloy. Kaya nga napagdesisyonan kong kunin si Viv bilang aking inaanak na apo. Ano, manibiro mo ba ako? Tumayo si Aaron at sumigaw pabalik kay Tomas sa kabila ng lahat ng nanunood sa kanya, kung kukunin mo si Viv bilang inaanak na apo, hindi ba ibig sabihin nito na magiging magkapatid sila ni Jackie instead na mag-asawa? Hindi ba't katawa-tawa? Dahan-dahan na itinaas ni Tomas ang kanyang ulo at mahinahong sinabi, kaya, hahayaan mo na magpatuloy ang iyong anak na magdulot ng mas maraming iskandalo at mabuhay sa protesta. Yun ba ang gusto mo? Napatulala si Aaron. Nagpatuloy si Tomas at sinabing, Aaron, masyadong matigas ang iyong ulo. Nakalimutan mo na ba ang trahedyang nangyari noong taong iyon? Nakalimutan mo na ba kung paano ang iyong anak ay naging kung ano siya ngayon? Nagulat na tumingin si Violet kay Thomas. Paano niya nalaman ang mga nangyari noong taong iyon? Inilapag ni Aaron ang kanyang mga kamay sa mesa at mahigpit na kinuyam ang mga ito. Madilim ang ekspresyon niya. Hindi naging maayos ang pagkain sa pagitan ng dalawang pamilya, at natapos ito sa pag-alis ni Aaron. Bumalik sa kanilang kwarto sina Maisie at Nolan. Mula sa kanilang pag-uusap, nakita nila na nag-aatubili si Aaron na pag-usapan ang bagay na nangyari sa taong iyon. Nolan, tumalikod ito at nilapitan siya. Ano ba ang dapat kong gawin? Curious talaga ako dito. Natawa si Nolan habang tinatanggal ang relo. Saan ka ba curious? Curious ako sa nakaraan ni Violet. Kinarga siya ni Nolan at inilagay sa mesa. Inilagay ang dalawang braso sa kanya at samandal. May ngiti sa sulok ng mga labi at sinabi niyang, mukhang chismoso talaga ang asawa ko. Napahilig si Maisie sa likod at walang pusong sinabi, so, ayaw mo na ba sa akin? Hinawakan ni Nolan ang baba nito at nagtanim ng halik sa kanya. Kailan ko ba sinabi na ayaw ko na sayo? Niyakap niya ang leeg nito at sinabing, nanguna ka na at tiningnan ang bagay na ito ng sarili mo, so paano mo masasabi na chismoso ako? Natawa si Nolan. Paano mo nalaman ang tungkol dyan? Nagtaas ng kilay si Maisie. Sa katunayan, ngayon lang niya nalaman ang tungkol dito. Nang makita niya si Daisy na palabas ng study room, narinig niya ang usapan nila ni Thomas habang dumaan siya sa study room. Inunat niya ang kanyang collar at sinabing, hindi ko sinasadya na makinig sa inyong pag-uusap. Dapat sisihin mo ang study room sa pagkakaroon ng mahinang sound insulation. Panipi. Natawa si Nolan at hinaplos-haplos sulok ng labi nito. Ibinaba niya ang ulo para halikan ito at sinabing, kung gayon, hindi ba't sa tingin mo ay dapat mong bigyan ako ng isang bagay bilang kabayaran? Samantala, sa study room, hindi makapaniwala si Violet habang nakatinggan sa divorce papers sa mesa. Itinaas niya ang ulo niya para tingnan si Tomas na nakatayo sa harap ng bintana, at nagtanong, Lolo, sang-ayon ka ba talaga dito? Habang nakahawak ang kanyang mga kamay sa likod niya, napabuntong hininga si Thomas. Alam ko na ang mga iskandalo na iyon ay isang uri lamang ng protesta laban sa iyong ama. Dahan-dahan, siyang tumalikod at nagpatuloy. Viv, noon pa man alam ko na mabait ka. Kung hindi, hindi sana ako sumang-ayon sa tatay mo nung lumapit siya para kausapin ako tungkol sa kasal. I'm sorry, dapat ay mas maingat kong isinaalang-alang ito. Akala ko magkakasundo kayo ni Jackie ng maayos. Kabanata 1522. Galit ka ba sa akin? Mahigpit na nakakuyom ang mga kamao ni Violet at umiling habang nakangiti. Alam ko na ang pinakamabuti lang ang gusto mo para sa akin, kaya hindi ako galit sa iyo. Nang isipin niya ito, siya ang may utang kay Tomas. Thank you, Viv. Sabi ni Thomas habang marahang ngumiti sa kanya. Huwag kang mag-alala, kahit magdiborsyo kayo, ikaw ang magiging inaanak kong apo. Kahit na kayo ni Jackie ay hindi pwedeng mag-asawa, pwede kayong magturingan bilang magkapatid. Sa tingin ko mas maganda, di ba? Nagdiin ang mga labi ni Violet. Matapos ang maikling pag-aatubili, sinabi niya, honestly, kasalanan ko lahat ito.
Lolo, hindi mo rin siya dapat sisihin. Galit si Jackie sa kanya dahil akala niya ay ganoong klaseng babae siya. Kailanman ay wala siyang pakialam sa mga iniisip ng iba tungkol sa kanya. Kaya naman nagtapon siya ng pag-iingat sa hangin at napakaraming kalokohan ang ginawa niya hanggang sa hindi na niya namalayan kung gaano kabuti si Tomas sa kanya. Ngayon lang niya napagtanto kung gaano katigasan ang ulo niya. Kahit ngayon, nag-aalala si Thomas tungkol sa kanya, at mas lalo niyang nadama ang pagsisisi. Alam ko, wala sa inyo ang gumawa ng mali. Ayoko lang na matulad ka sa kinahinatnat ko, malungkot na sabi ni Thomas. Noong bata pa siya, naging ambisyoso siya at walang ibang hinahangad kundi ang kumita. Subalit, ang kamatayan ni Simone ang tuluyang pumukaw sa kanya. Matagal na siyang nabubuhay sa gitna ng paghihiganti at guilt para kay Simone. Hindi parang wala siyang ginawang malala o katangahan dati. Naghanap pa nga siya ng paghihiganti sa maling tao. Si Aaron ang ama ni Violet. Kahit nagagalit si Violet sa ginawa ng kanyang ama, hindi niya piniling maghiganti sa kanya. Sa halip, pinili niyang parusahan ang kanyang sarili. Siya ay sadyang isang mabuti at mabait na bata, kaya paanong nagkataon na mapunta niya ang sisi sa kanya. Paglabas ni Violet sa study room, itinaas niya ang ulo at nakita si Jackie na nakatayo sa koridor. Pagbaba ng ulo ay lumapit siya at huminto sa harap nito. Pinirmahan ko na ang divorce papers. Pagkatapos niyang magsalita, ilang segundo siyang tumigil bago nagdagdag, sorry sa lahat ng problema na nadulot sa inyo sa buong panahon. Natigilan si Jackie. Medyo nagulat siya na nag-apologize sa kanya si Violet. Kasi, hindi pa siya nagsabi ng ganyan kataos puso sa kanya. Naglabas siya ng panlalait at sinabing walang pakialam, hindi ko alam na marunong ka palang humingi ng paumanhin. Alam ni Violet na hindi niya tatanggapin ang paghingi nito ng paumanhin. Nagkrus ang mga braso niya sa harap ng dibdib. Nang maisip niya na hindi pa rin siya mapapaalis ng lalaki kahit na naghiwalay na sila, isang pahiwatig ng tagumpay ang nagkrus sa kanyang mga mata. Well, kahit na naghiwalay na tayo, magiging magkapatid tayo. Kaya, isaalang-alang mo itong isang maliit na pabor na ginawa ko para sa iyo, kapatid ko. Pagkatapos noon, umalis siya. Inikat ni Jackie ang kanyang ulo upang tingnan siya, at ngayon lang niya na-realize na napaka-childish niya. Lahat ng ginawa niya ay hindi kasiya siya, ngunit ang mabuti ay alam niya ang kanyang ginagawa, kaya siya ay hindi masyadong masama pagkatapos ng lahat. Itinuturing na ginhawa rin ito para sa kanilang dalawa ngayong hiniling ni Tomas na kumuha sila ng isang diborsyo. Gayunpaman, nang isipin ni Jackie na ang kanyang asawa ay magiging kapatid niya. Naglabas siya ng pagkasuya dahil ito ay katawa-tawa. Sa hapon, natapos na nina Jackie at Violet ang kanilang divorce procedure sa City Hall. Pagkatapos noon, magkasunod silang lumabas ng City Hall. Tumayo si Violet sa harap ng kotse at hinintay siya. Hey, mahal kong kapatid. Binubuksan niya ang pinto at napahinto. Bahagya siyang samimangot, at kitang. Kita na hindi pa siya handa sa biglaang pagbabago ng pagkakakilalan. Tawagin mo ang pangalan ko. Pumasok siya sa kotse. Nang bubuksan na ni Violet ang pinto, nakita niyang nakalock ang pinto mula sa loob. Kumatok siya sa bintana at hiniling sa driver na buksan ang bintana. Matapos may baba ang bintana, inilagay niya ang kanyang kamay sa gilid ng bintana, handle sa unahan, at tumingin sa tao sa loob. Ano ang ibig mong sabihin dyan? Iiwan mo ba ako dito pagkatapos ng diborsyo? Inilagay ni Jackie ang kanyang kamay sa noo nito at sumulyap sa kanya. Sigurado akong maraming lalaki ang gustong pumunta para sunduin ka, mahal kong kapatid. Kabanata 1523. Hinaplos ni Jackie ang upuan sa pagmamaneho at sinenyasan ng driver na paandarin ang makina. Hindi na hinintay ang sasabihin ni Violet, umalis na ang sasakyan. Sigaw ni Violet na nagagalit, tama ka. Maraming lalaki ang gustong pumunta dito para sunduin ako. Ayaw ko namang umupo sa kotse mo. Hinugot niya ang phone niya. Habang nagbabrowse siya sa kanyang contact list, natuklasan niya na kakaunti ang mga taong maaari niyang tawagan. Nasa loob ng garahe ng bahay niya ang kanyang kotse, at hindi niya dala ang kanyang pitaka nang lumabas siya sa City Hall para ma-finalize ang kanilang divorce procedure. Hindi nakalink ang kanyang telepono sa anumang mga cards, at hindi niya inaasahan na magiging malupit si Jackie para iwanan siya. Akala niya ay mas magiging maganda ang pakikitungo ni Jackie sa kanya pagkatapos nilang magdiborsyo, pero ngayon ay tila sa kanya na siya ay masyadong walang muwang. Wala na siyang ibang pagpipilian, kaya tinawag niya ang kanyang ina. Gayunman, hindi niya alam na may lihim na kumuha ng eksena ng paglabas nila sa City Hall at ang pag-iwan sa kanya ni Jackie. Kinabukasan,
Itinapon ni Tomas ang magazine sa mesa, madilim ang kanyang ekspresyon. Ito ang ipinangako mo sa akin. Napatingin si Jackie sa magazine. Ito ay ang imahe nila na nagpunta sa City Hall kahapon para sa diborsyo. Nangako sila kay Thomas na hindi nila ipapaalam sa publiko ang kanilang diborsyo. Gayunpaman, hindi nila inaasahan na susundan sila ng paparazzi. Ngayon ang media ay nag-iisip-isip na sila ay nagdiborsyo na. Mahigpit na pinagdikit ni Jackie ang kanyang mga labi, at matagal bago sumagot, malalaman ng media sooner or later, kaya sa tingin ko wala itong maaapektuhan. Tutal, sasabihin ng lolo niya sa publiko na kukunin niya si Violet bilang kanyang inaanak na apo. Lumubog ang mukha ni Thomas, at tinanong niya, hindi mo iniisip na makakaapekto ito sa anumang bagay, ngunit naisip mo ba ang tungkol kay Viv? Oo, pumayag ako na pareho kayong magdiborsyo, pero sinabi ko rin dati na hindi mo pwedeng gawing publiko ang diborsyo mo bago ko i-announce na gagawin kong inaanak na apo ko si Violet. Tingnan mo kung ano ang mayroon ka tapos na ngayon. Naisip mo na ba kung ano ang sasabihin ng media tungkol kay Violet dahil dito? Kung makumpirma ang paghihiwalay nila ni Violet, tiyak na iisipin ng media na pinawalang bisa niya ang kasal ni dahil sa maling pag-uugali ni Violet. Ito may magkakaroon ng malaking epekto sa kanyang reputasyon sa hinaharap. Hindi man ito pinansin ni Violet, walang paraan para lunukan ng love goods ang mapait na pagpapahiya. Natawa si Jackie at nagtanong, Lolo, ano ba talaga ang inalok sa iyo ng love goods? Hindi ba sa tingin mo ay medyo mabait ka sa anak nila? Natigilan si Thomas, ano, sapat na katawa-tawa na natanggapin mo si Violet bilang iyong inaanak na apo. Ipinasok ni Jackie ang kanyang mga kamay sa kanyang mga bulsa, bukod pa rito, sa tingin mo ba ay mahalaga sa kanya ang kanyang reputasyon? Kahit ano pa ang sabihin ng media tungkol sa kanya, kahit hindi totoo, hindi mo maitatanggi ang katotohanan na sinira niya ang kanyang reputasyon sa sarili niyang mga kamay. Hindi man lang niya ito inaalagaan, kaya bakit kailangan mong alagaan ito para sa kanya? Jackie, sigaw ni Thomas, samantala, bumaba naman sina Maisie at Nolan. Nagkatinginan silang dalawa at dumating sa sala. Pagkatapos, nakita nila ang magazine na naglalaman ng nakunan na paglabas nila sa City Hall sa mesa. Isang araw pa lang at ang magazine ay na-print na. Kung lalabas si Violet ngayon, tiyak na mapapalibutan siya ng mga reporter. Hindi na nagsalita pa si Jackie dahil nagalit na ang lolo niya. Tumalikod siya at umalis na. Iniunat ni Maisie ang braso para pigilan siya at sinabing, pwede ba? Kitang makasama ng ilang segundo. Nakatayo sina Maisie at Jackie sa koridor sa labas. Alam ni Jackie kung ano ang gusto niyang pag-usapan nila, kaya sinabi niya, kung gusto mong pag-usapan ang mga bagay sa pagitan namin ni Violet, save your breath. Nagdiborsyo na kami, at ayaw kong malaman kahit ano tungkol sa kanya. Hindi ko rin sasabihin sa iyo. Napapikit si Maisie, gusto ko lang malaman mo na hindi mo kailangang magkaroon ng pagtatangi laban sa kanya. Wala siyang ginawa na kahit ano, na makasasama sa mga Clifford. Ayos lang kung hindi mo alam ang buong kwento, pero wala ka sa posisyon para magkomento kung anong klaseng tao siya. Napasimangot si Jackie. Hindi niya kailanman sinaktan ng mga Clifford. Nagdala siya ng kahihiyan sa mga Clifford. Siya ang nagdala ng kahihiyan sa mga Clifford. Sigurado ka ba? Lahat ay pinapuna lang siya sa kung ano ang kanyang ginawa. May nagsalita na ba o nagkomento sa iyo? Kabanata 1524. Mahina ang pagpapatuloy ni Maisie. Pareho kayong napilitang magpakasal. Akala mo kahihiyan sa mga Clifford pagkatapos magpakasal sa kanyang. Gayunpaman, ang katotohanan ay ang lahat ng tao ay naawa sa mga Clifford dahil sa pagpapapasok sa naturang babae sa kanilang tahanan. Panipi, huminga siya ng malalim. Ang tanging tao na talagang nagdurusa sa pagpuna ay si Violet. Lahat ay tatawa lamang sa kanya. Hindi siya nababahala nito kasi ito ang gusto niyang resulta. Bago pa man kayo ikasal, ginagawa na niya lahat ng makakaya niya para sirain ang kanyang reputasyon. Hindi ka kontento sa kasal, at hindi ka masaya sa kanya bilang asawa mo. Sa tingin mo ba ay masaya siya sa kasunduan? Ngayong diborsyado na kayo, para sa kanya, ito ang result na gustong-gusto niyang mangyari sa una pa lang. Sa huli, siya ang tanga. At tama ka sa isang bagay. Siya ang samayre sa sariling reputasyon, at wala siyang pakialam dito. Pero sigurado ka bang may mga babae sa mundong ito na walang pakialam tungkol sa reputasyon nila? Hindi niya mauunawaan ang intensyon ni Violet na sirain ang kanyang reputasyon kung hindi niya alam kung ano talaga ang nangyari kay Violet. Hindi naman kasi sa walang pakialam si Violet sa reputasyon niya. Yun ay dahil patay na ang puso niya.
Patay na ang puso niya, at wala siyang attachment sa mundo. Namumuhay lang siya na parang naglalakad bangkay. Tungkol naman sa kanyang ama, siya ang naging dahilan ng kalamidad at may gawa para mawala ang mahal niya sa buhay. Gayunman, hindi lamang sa hindi niya pinag-isipan ang kanyang pagkakamali, kundi inayos din niya ang lahat ng uri ng kasal para sa kanya. Sa totoo lang, naramdaman ni Maisie na medyo matigas siya. Kung hindi lang siya ganoon katigas, baka tinapos na niya ang buhay niya. Walang nakakaalam ng mga nangyari sa kanya. Lahat ay nakatingin lang sa ibabaw at akala nila ay ganoong klase ng babae siya. Naging bulag siya sa mga kontrobersya, pagpuna, panlalait, at paghamak na itinapon sa kanya ng lahat. Gayunpaman, walang nakakaalam kung gaano siya nabigo sa mundo. Tahimik na nakatayo si Jackie. Wala siyang sinabing kapalit. Ibinaba ni Maisie ang kanyang ulo at sinabi, dahil kayo ay nakakuha na ng diborsyo, dapat mong itigil ang pagiging malupit sa kanya. Tumalikod siya at pumasok sa sala, naiwan si Jackie na nakatayo sa koridor na mag-isa. Hindi alam ni Violet na makukunan sila ng larawan ng media nang lumalabas sa City Hall. Paglabas niya ng hotel, agad siyang pinalibutan ng mga reporter. Miss Lovegood, nabalitaan namin na nakipaghiwalay ka na kay Mr. Clifford. Dahil ba ito sa mga skandal mo noon? Miss Lovegood, pwede mo bang sabihin sa amin ang detalye ng divorce ninyo? Ang mga tanong ng mga reporter ay maaaring tunog tulad ng normal na mga katanungan sa ibabaw, ngunit alam ni Violet kung ano gustong malaman ng mga ito. Tiyak niyang tinatanong nila kung inabandona siya ng mga Clifford dahil sa kanyang kahalayan. Habang nakatingin sa camera at may microphone sa harap niya, sumagot si Violet nang hindi kumukurap ang mata. Ano kung nakipagdiborsyo ako? Wala itong kinalam sa inyo. Gusto niyang umalis, pero hindi siya binigyan ng pagkakataon ng mga reporter. Isa sa kanila ang nagbato ng masamang hanggaring tanong sa kanya. Sa tingin ng mga Clifford ay masyado kang maraming scandals, di ba? Iyan ang dahilan kung bakit nagpa siya si Mr. Clifford na makipagdiborsyo sa iyo. Malamig na tiningnan ni Violet ang reporter na nagtapon sa kanya ng tanong at sinabing, ang mga iskandalo ko ay walang kinalaman sa diborsyo ko. Hindi ba't gusto niyo lang sabihin na pinabayaan ako? Pero wala akong pakialam kung ano ang iniisip niyo, at kaya kong gawin ang gusto ko. Itinulak niya ang mga reporter palayo at sumulong. Biglang may narinig, siyang tumatawag sa kanya na, "Whore," at tumigil siya sa kanyang paglalakad. Binaling niya ang kanyang ulo upang tumingin sa karamihan ng tao at nanuya ng malamig, "Tama. Ako ay isang puta." Pagkatapos noon, hinailan niya ang pinto at pumasok sa kotse. Sa internet, tuwing tungkol ito sa diborsyo ni na Violet at Jackie, ang mga comment section ay napupuno ng maraming masasakit na komento. Hashtag kung nagpakabit siya, itatakwil ba siya ng mga Clifford hashtag. Hashtag niloko niya ang asawa niya ng maraming beses, gayunpaman okay lang ang asawa niya sa mga ito. Hashtag magkano ang ba para makasama siyang matulog. Hashtag. Sa loob ng kotse, sunod-sunod na binasa ni Violet ang mga komento na walang anumang ekspresyon sa mukha. Kabanata 1525. Sa huli, pinatay ni Violet ang kanyang telepono para hindi siya maapektuhan nito. Dahil binaluktot ng mga reporter ang kanyang mga salita, si Violet ay binansagan ng mga label, tulad ng puta at mayabang na bitch, nang may lathala ang magazine. Siya ay sumailalim sa online bullying kaagad pagkatapos ng bagong taon. Akala ng lahat ay pakawalang babae si Violet. Hindi lang siya umamin sa pagkakamali niya, mayabang din ang pagtrato niya sa mga reporters pagkatapos ng kanyang diborsyo. Nagkaroon ng iba't ibang mga uri ng mga komento tungkol sa kanya sa internet, at karamihan sa mga ito ay masama. Samantala, nakatanggap ng tawag ang publishing company mula kay Thomas. Walang nakakaalam sa sinabi ni Thomas, pero ang may-ari ng publishing company ay tumakbo sa departamento at nagtanong, nasaan ang 5,000 kopya ng magazine na nalimbag kahapon. Naipamahagi na ang lahat. Nagbago ang ekspresyon ng may-ari, at sinabi niya, bilasan mo at tawagan mo sila ulit. Bawiin ang mga magazine. Hindi sila pwedeng ipamahagi. Kung hindi, mangyayari ang masasamang bagay. Lahat ng tao sa departamento ay nagtrabaho buong umaga, at 3,000 kopya lang ng magazine ang naibalik nila. May mga 1,000 kopya na nabili na ng ibang tao. Nagkamot ng ulo ang may-ari ng publishing company sa pagkadismaya. Binalak niyang palakasin ang benta ng mga magazine na ito sa panahon ng pista opisyal, ngunit hindi niya inaasahan na si Thomas ay paninindigan si Violet. Alam niya kung gaano kalakas ang mga Clifford sa Octavia. Kaya lang, akala niya ay wala nang pakialam ang mga Clifford kay Violet matapos itong makipaghiwalay kay Jackie.
Tinanong niya, sino ang bumili ng natitirang 1,000 kopya ng magazine. Ang mga Potters, sagot ng kanyang staff. Natahimik ang may-ari ng publishing company. Ang mga Potter, hindi ba siya ang nakaaway ni Violet? Si Penelope ang bumili ng natitirang 1,000 kopya ng magazine. Nakipag-ugnayan siya sa iba pang mga kumpanya ng publishing na dalubhasa sa paglalantad ng mga iskandalo ng ibang tao at nagprint pa ng 4,000 kopya ng magazine para sa pamamahagi. Gusto niyang mawala si Violet sa limot. 2 araw nang hindi umuuwi si Violet. Nang pumunta si Rose sa mansyon ng mga Clifford at tinanong kung nakita nila si Violet o hindi, si Thomas ay natigilan. Hindi pa siya umuuwi. Umiling si Rose, hindi pa. Hindi man lang niya kinuha ang tawag ko. Nag-aalala ako kung dahil sa balita nitong nakaraang 2 araw. Nag-isip sandali si Thomas at tiningnan si Jackie. Jackie, dapat puntahan mo na siya at hanapin. Bakit naman ako? Tahasang sinabi ni Jackie, sa tingin mo ba ay angkop na hanapin ko siya kung siya ay nananatili sa bahay ng ibang tao? Lumubog ang mukha ni Thomas. Hindi na kailangang sabihin na alam na niya, ang ibang tao. Ang tinutukoy ni Jackie ay ibang lalaki. Tumingin si Rose kay Jackie at sinabing, Jackie, hindi naman ganyang babaeng si Violet. Wala naman siyang masyadong mga kaibigan pagkabalik niya mula sa ibang bansa. Wala siyang mga kaibigan. Pagkutsa ni Jackie, siya ay nababalitang nakikipagkita sa maraming tao sa likod ko. Hindi ba niya sila kaibigan? Jackie, sigaw ni Thomas, kahit ayaw mo kay Viv, pareho na kayong diborsyado. Hindi na kailangan ang paninira sa kanya. Ako ba ang nanirang puri sa kanya, o siya ang nanirang puri sa sarili niya? I'm sure mas alam mo na yan kaysa sa akin. Kinuha niya ang jacket niya at lumabas. Samantala, pumasok si Daisy sa silid kasama si Zephyr. Lolo sa tuhod, alam namin kung nasaan si Tita Violet. Nang makita ni Rose si Zephyr, natigilan siya. Zephyr, tumungo si Zephyr sa kanya. Auntie, tumingin si Thomas sa kanila at nagtanong, alam ninyo ba kung nasaan siya? Tinuro ni Daisy si Zephyr at ngumiti. Sabi ni Zeph, alam niya kung nasaan siya. Zephyr, kinontak ka ba ni Violet? Tanong ni Rose. Hindi niya ako kinontak. Sagot ni Zephyr. Mas kilala ko lang siya at isa lang ang lugar na pupuntahan niya. Natigilan si Rose. Sa Saint Maria Orphanage. Nakaupo si Violet sa looban, tinuturuan ang mga bata kung paano magtiklop ng paper crane. Lumapit ang din ng bahay ampunan at tinawag siya. Viv, ipinatong niya ang paper crane sa kamay niya at dahan-dahan siyang tumayo. Nagpapasalamat ng umiti ang din nang makita niya kung gaano kasaya si Violet sa mga bata. Salamat sa paglagi mo sa kanila ngayong 2 araw. Ang saya-saya nila. Kabanata 1526. Ibinaba ni Violet ang tingin at naglabas ng ngiti. Actually, wala naman akong masyadong ginawa. Tinuruan ko lang silang gumawa ng paper cranes, stars, at marami pang iba. Iyan ang mga tinuro sa akin ni Jacob dati. Nilapitan siya ng din at hinawakan ang kamay nito. Viv, noon pa man ay alam ko na hindi mo kayang bitawan si Jacob. Si Jacob ay isang mabuting tao. Sayang nga lang. Biglang naputol nito ang din. Tigilan mo na po ma'am, please stop. Viv, dapat matuto kang harapin ang mga katotohanan. Huminga ng malalim ang din at hindi niya maiwasang hindi makaramdam ng pagkalungkot. Hindi na kailangan na ilagay mo lahat ng sisi sa sarili mo. Sa sandaling iyon, ang may lamat ng dam sa puso ni Violet ay muling hinahampas, at ito ay naduraj. Ibinaba niya ang kanyang ulo at inamin sa loob-loob na hindi siya kasing lakas gaya ng ipinapakita ng kanyang sarili sa lahat ng mga taong ito. Sa kabila ng maling pagkaunawa at pang-alipusta ng iba sa kanya sa paglipas ng mga taon, hindi niya ito ininda. Ang tanging makakasira sa kanya ay si Jacob. Hindi na niya ito kayang tiisin, ang sakit na nakabaon sa kaibuturan ng kanyang puso sa loob ng mahabang panahon ay sumabog lahat ng sabay-sabay. Malungkot siyang niyakap ng din, at namumula rin ang mga mata nito. Viv, kailangan mo siyang alisin sa isip mo. Hindi ko kaya. Napaluha siya at nagsalita, umiling, niyakap ng mahigpit ang din, at humikbi. Kung kahit ako ay makakalimutan siya, wala nang ibang tao sa mundo ang makakaalala sa kanya. Namatay siya dahil sa akin. Nalungkot ang din. Lumaki si Jacob sa bahay ampunan. Wala siyang background at ang din ang siyang nag-alaga sa kanya noong bata pa siya. Para sa kanya, si Jacob ay parang tunay na anak niya. Si Jacob ay napakamasunurin at makatuwiran. Isa rin siyang masayahing batang mahilig tumawa at magiliw sa iba. Mabait siya sa buong buhay niya, pero sa kasamaang palad,
hindi maganda ang naging katapusan ng relasyon nila ni Violet. Naniniwala si Aaron na ang isang ulila ay hindi karapat-dapat sa kanyang anak, kaya lihim niyang hinadlangan ang kanilang relasyon at ginamit pa ang buhay ng anak niya, nagbalak ng kidnapping incident. Orihinal niyang gustong gamitin ang pangyayaring ito, sa pag-aakalang mapipilitan niyang ihayag ni Jacob ang kanyang tunay na mga kulay. Hanggat takot si Jacob na mamatay at iiwan si Violet, tiyak na susuko si Violet sa kanya. Sayang, minaliit niya ang damdamin ni Jacob para kay Violet, at ang insidente ng kidnapping ay nauwi sa isang sakuna. Hindi tinupad ng mga kidnapper na inupahan ni Aaron ang kanilang mga pangako at humingi ng mas malaking halaga ng ransom, pero hindi pumayag si Aaron. Kaya, isinuot nila ang kanilang mukha sa laro at nagbanta na papatayin nila si Violet. Gayunman, hinarang ni Jacob ang isang bala para kay Violet at namatay sa harap mismo nito. Bahagyang hinaplos ng din ang likod ni Violet, at hindi napigilan ni Violet na umiyak. Ang sakit at mga hinaing na nakabaon sa ilalim ng kanyang balat kayo ay biglang bumuhos. Itinaas ng din ang ulo ng aaliwin na niya si Violet at nakita niya si Jackie na nakatayo sa labas ng pinto. Walang nakakaalam kung gaano katagal siya naroon, pumasok lamang siya sa silid matapos siyang matuklasan. May ipinaalala ang din kay Violet, at tumigil si Violet sa pag-iyak, tumingin ulit kay Jackie, at nagpunas ang kanyang mga luha. Ano ba ang ginagawa mo dito? Akala ng nanay mo nawawala ka na. Sinulyapan ni Jackie ang mga batang nakaupo sa mesa, nagtitiklop na paper cranes, at ang mga batang iyon ay nakatitig sa kanya na nag-uusisa. Ilang segundo siyang tumigil, at lamambat ang tono niya. Pinalabas ako ni Lolo at hinanap kita. Napabuntong hininga si Violet. Babalik na lang ako mag-isa kapag sapat. Naangsay ako. Pumasok naman siya sa kwarto para ikalmado ang sarili. Natural na kilala ng din kung sino si Jackie. Young Master Clifford, pinag-alala ka ni Viv. Hihingi ako ng paumanhin sa iyo sa ngalan niya. Sa normal na panahon, hindi sana tatanggapin ni Jackie ang paghingi ng paumanhin. Sa tuwing may nagagawang mali ang iba at kailangan ng iba pa para humingi ng paumanhin para sa kanya, ang iisipin niya ay wala itong pananagutan at hindi aamin sa pagkakamali niya. Ngunit ang makita siya sa bahay ampunan, ibinubuhos ang kanyang matigas na anyo sa unang pagkakataon, at umiiyak na nagdadalamati, talagang hindi angkop na magsalita siya ng anumang masasakit na salita sa sandaling iyon. Kaya, siya ay tumugon sa isang mahinang hum. Okay lang. Pagkatapos ay tumalikod siya, tiningnan ang mga batang iyon, at tinanong pagkatapos ng mahabang panahon, pumupunta ba siya sa bahay ampunan ng madalas? Tumigil muna ang din ng saglit at saka dahan-daang sumagot, oo. Paminsan-minsan ay pumupunta dito si Viv tuwing libre siya, at medyo magtatagal siyang kasama ng mga bata. Ang mga bata dito ay gustong-gusto siya. Kabanata 1527. Sandaling nanahimik si Jackie. Nagpunta na ba siya dito noon pa? Oo, ano bang problema? Wala naman. Ibinaba niya ang kanyang tingin, inisip ito sandali, ngunit nakatanggap siya ng tawag sa sandaling iyon. Ito ay tungkol sa mga bagay na hiniling niya sa iba na imbestigahan para sa kanya. Sabi ng kabilang party, Mr. Clifford, tinanong ko na si Mr. Eden tungkol noong isang araw. Sinabi niya sa akin na hindi siya masyadong malapit kay Miss Lovegood. 2 beses pa lang silang nagkita, at wala man lang siyang contact information niya. Nagkataon na nakasalubong niya si Miss Lovegood sa restaurant noong isang araw. Niyaya siyang kumain ni Miss Lovegood sa kadahilanang nagkaroon sila ng usapan sa isang art exhibition. Hindi nagsalita si Jackie at ibinaba ang tawag. May biglang humila sa laylayan ng jacket niya. Ibinaba niya ang ulo. Ito ay isang maliit na batang babae na 7 o 8 taong gulang. Sir, nandito ka ba para kay Ate Viv? Napasimangot si Jackie. Ang pilyang ito, tinatawag akong sir pero Ate Violet ang tawag sa kanya. Matanda na ba ko tingnan sa labas? Huminga siya ng malalim, nag-squat pababa para tingnan siya, at nagtanong, ano ang problema? Tanong ng dalaga, kung gayon, magiging mabait ka ba kay Ate Viv? Medyo napatigil siya at pinangangambahan ang kanyang mga labi. Sir, napakabait ni Ate Viv. Kaya, huwag mo siyang bulihin. Tinuruan din niya kami kung paano gumawa ng paper cranes at stars, sumulat, gumuhit, at tumugtog ng piano. Magagalit kami pag binubuli mo siya. Gumalaw ang mga mata ni Jackie. Hindi ko siya binubuli. Pinky promise, kailangan mong tuparin ang sinabi mo. Iniunat ng dalaga ang kanyang maliit na daliri. Muli siyang natigilan, ngunit saka siya tumawa, nagunat ng kanyang maliit na daliri, at nakipagkasundo sa maliit na babae.
Pinky promise, panipi. Umupo si Violet sa silid kung saan nakatira si Jacob bago siya namatay. Hindi tumigil ang Dean sa paglilinis nito sa paglipas ng mga taon, kaya ang silid ay palaging itinatago sa orihinal nito ayos na parang buhay pa si Jacob. May mga drawing canvas sa loob ng kwarto. Mahilig mag-drawing si Jacob, at napaka-talented niya sa pagguhit. Dahil dito, nagpunta si Violet para matuto ng pagguhit at nagdaos ng art exhibition para sa kanya. Inabot niya ang kamay niya at hinaplos ang larawang iniwan niya, siya ang huwaran sa larawan. May kumatok sa pinto. Bumalik siya sa kanyang katinoan, hinayla ang isang tela para takpan ang canvas, naglakad para buksan ang pinto, at namangha nang makita si Jackie na nakatayo sa tabi ng Dean. Lumingon ang Dean kay Jackie at sinabing, kung gayon, iiwan ko siya sa iyo. Dapat mag-usap kayo. Pagkaalis ng Dean, tumayo si Violet sa pintuan, hinarang ang pasukan, at nagtanong, bakit hindi ka pa umaalis? Walang pakialam ang sagot niya, sinabi ko nga sa iyo na nandito ako para sunduin ka. Nagulat siya, at di ba sinabi ko sa iyo na babalik ako kapag sapat na ang saya ko? Sinulyapan ni Jackie ang pagitan niya at ng pinto. Pumasok tayo at mag-usap, hindi ba may space sa hall? Kung gusto mo mag-usap, punta tayo sa hall. Inabot niya ang kamay niya, itinulak siya palayo, at isinara ang pinto. Pero biglang binuksan ni Jackie ang pinto at siniksik ang sarili sa loob ng kwarto. Natigilan si Violet at agad na nagalit. Jackie Clifford, ano sa tingin mo ang ginagawa mo? Hindi pinansin ni Jackie ang pagharang sa kanya, pumasok sa silid, at tumingin sa paligid. Maraming matingkad na painting, ordinaryong ngunit maislan at romantikong maliliit na regalo, at mga paper cranes na nakatali sa mga pisi na nakabitin sa dingding. Ang mga paper cranes na ito ay naipon sa lahat ng mga taon na iyon at kumakatawan sa mga bagay na mayroon ng isang namis sa buhay. Sa pag-iisip, sa sinabi sa kanya ng Dean, bigla siyang nanlait ng malamig. Childish, galit na si Violet dahil pumasok siya sa kwarto nang walang pahintulot nito, pero nang narinig niya ang salitang nagmumula sa kanya, nag-init ang ulo niya at itinulak siya. Sino ang tinatawag mong bata, at sino ang nagpahintulot sa iyo na pumasok? Lumabas ka, hinawakan ni Jackie ang palso nito. Hindi ba ikaw ang bata dito? Hindi ka lang bata kundi nakakatawa ka ring tanga. Ginawa mo ang lahat ng uri ng bagay para masira ang iyong reputation dahil lang sa isang lalaki. Hindi kita nakikita bilang isang taong sumasalungat sa mundo ngunit isang taong sadyang nabubulok ng kusa. Totoo ang sinasabi niya, pero parang sobrang nakakabingi nito sa kanya. Kabanata 1528. Nanginginig ang balikat ni Violet. Winisiwas niya ang mga kamay para makawala sa pagkakahawak sa kanya at tinitigan niya ito ng namumulang mata. So paano kung pinili ko na ang nabulok? Kung gayon, ano ang narating mo? Mukha siyang napakakalma. Nakuha mo na ba ang gusto mo kapalit ng iyong pagkabulok? Pagkatapos gawin ang lahat para masira ang reputasyon mo, nabuhay na ba ang patay? Bahagyang nanginig ang mga pilikmata ni Violet, mahigpit ang kanyang mga labi, at ang mga kamay na nakabitin sa tabi ng katawan niya ay humigpit ng walang malay. Paano ba mabubuhay muli ang mga patay? Bagamat umaasa ako, paano magkakaroon ng gayong himala? Ang nangyari ay nangyari na. Nasaksihan ko mismo ang pagkamatay ni Jacob, at naroon din ako noong araw na siya ay cremate. Personal akong naroon sa buong paglalakbay, pagpapadala sa kanya sa kabilang mundo, ngunit hindi ko maaaring baguhin kahit ano. Kung kaya kong balikan ang nakaraan at muling pagdaanan ang lahat, mas gusto ko na ako ang namatay sa pangyayaring iyon. Matapos ang mahabang katahimikan, ibinaba niya ang kanyang ulo at pinunasan ang mga luhang bumuhos sa kanyang mga mata, at ang boses niya ay parang paos. Wala kang pakialam. Napatingin si Jackie sa kanya at wala siyang sinabi. Sa katunayan, wala siyang pakialam sa naranasan ni Violet at ayaw niyang magmalasakit. Kahit na nalaman na niya ang lahat, ang tanging nasa isip niya ay ang pagiging childish idiot nito. Sinira niya ang kanyang reputasyon at namuhay ng buhay na puno ng nabubulok para sa kapakanan ng isang patay na tao, kaya sa halip na makiramay sa kanya, siguro mas dapat siyang makiramay sa taong namatay sa lugar niya. Kung namatay lang siya para sa iyo dahil gusto niyang mabuhay ka ng katulad ng kung sino ka ngayon, mas mabuting ikaw na lang ang namatay sa halip na siya. Tumalon ang tibok ng puso ni Violet at biglang tumigil. Nilapitan siya ni Jackie. Naisip mo na ba ang sakripisyo niya? Sulit ba kung ang taong iniligtas niya ay ikaw? Ang kanyang pagpili noon ay nagresulta sa ganitong kinalabasan. Mabibigo ba siya kung makikita kanyang kumikilos ng ganito? Tumigil sandali ang paghinga ni Violet, at unti-unting tumigas ang tuwid na likod nito.
Para bang nakita niya si Jacob na nakatayo sa tabi niya, at ang mahinang ngiti sa malambot na mukha nito ay banayad pa rin tulad ng dati. Viv, alagaan mo ang sarili mo kapag wala ako. Huwag ka na sana umiyak. Sama-sama ang pakiramdam ko, at gawin mo ang lahat para makalimutan ako. Ibinaba niya ang ulo. Kahit na pinipilit niya ang lahat para pigilan ang kanyang mga luha, hindi niya mapigilan ang mga ito na bumugas sa kanyang mga mata na parang tubig na bumuhos sa isang dam. Tumayo ang din sa labas ng pinto at narinig ang malakas na pag-iyak ni Violet sa nakaawang na pintuan, at tinakpan niya ang bibig habang muling namula ang kanyang mga mata. Sa katunayan, umaasa rin siya na may baon ni Violet si Jacob sa nakaraan, makapag-move on, at mabuhay ng masaya. Kasi nga, ito rin ang wish ni Jacob. Hapon pa lang ay umalis na sina Violet at Jackie sa bahay ampunan. Tumayo siya sa looban at nagpaalam sa Dean at sa mga bata. Tinanong siya ng isang babae, Ate Viv, pupunta ka pa rin ba sa amin sa hinaharap? Tumango si Violet at pilit na ngumiti. Oo naman. Bigla siyang ginalaw ng dalaga na humarap sa kanya ng mahiwaga, kaya naman mas lumapit si Violet sa kanya. Bulong naman ng dalaga, Ate Viv, kung maglakas loob ang tito na yan na ibuli ka, dapat sabihin mo sa amin. Tiyak na maghihiganti kami paglaki namin. Ilang segundong natulala si Violet, saka hinagod ang buhok ng dalaga at natawa. Huwag kang mag-alala, kumaway siya sa kanila, lumapit sa kotse, at pinagbuksan siya ng bodyguard. Pagkatapos ay dahan-dahan na. Umalis ang kotse, sa Clifford Manor. Nakaupo sa sala sina Rose at Thomas, naghihintay ng balita hanggang sa magmadali ang butler. Elder Master, ibinalik na niyang Master Clifford si Miss Lovegood. Tumayo si Rose at nakita niyang sinusundan ni Violet si Jackie sa sala sa isang kisap mata. Viv, agad na lumapit sa kanya si Rose, at dahil nag-aalala na siya, nakahinga siya ng maluwag nang makita na maayos naman ang anak niya. Tumango lang si Thomas, mabuti na lang at nakauwi na kayo. Tumango si Violet sa kanila at yumuko. Pasensya na at pinag-alala kita. Niyakap siya ni Rose, umiyak, at sabay tawa, Violet, hindi mo ba alam na dapat mo akong tawagan tuwing pupunta ka kahit saan? Nag-alala ako hanggang sa mamatay. Kabanata 1529. Ibinaba ni Violet ang tingin. Sa paglipas ng mga taon, habang kinamumuhian ko ang aking ama dahil sa pagkamatay ni Jacob, binaliwala ko rin ang pagmamahal sa akin ng aking ina. Sa huli, lahat ng kamag-anak ko ay walang magawa sa pagsang-ayon sa aking ginagawa. Ang tanging naisip ko sa lahat ng mga taong ito ay ang aking pagkamuhi at sama ng loob sa mundo, lubos na napabayan ko na ang katotohanan na may mga taong nagmamalasakit sa akin. Hindi ko kayang bitawan ang aking sama ng loob dahil hindi ako mabubuhay ng masaya dahil sa pagkamatay ni Jacob. Bago ngayon, hindi ko maunawaan ang intensyon ni Jacob nang iligtas niya ako sa bala. Hindi siya namatay sa ngalan ko para lang mabuhay sa guilt sa buong buhay ko. Pagkalipas ng 2 araw, sa harap ng lahat ng media, ipinahayag ni Thomas sa publiko ang balita na tinanggap niya si Violet bilang kanyang inaanak na apo. Nilinaw din niya na nagpasya si Violet at ang kanyang apo na magdiborsyo hindi dahil sa pamumuhay ni Violet bagkus ay dahil sa hindi pagkakasunduan. Sinuportahan niya si Violet sa publiko at pinaratangan ng media na nagmali ng interpretasyon sa katotohanan. At ang desisyon ni Thomas na lumapit at suportahan si Violet ng personal ay nagsara sa lahat ng mga online haters. Itinulak ng balita si Violet sa trending list ng Google Trends. At ang dekano ng Saint Maria Orphanage ay naglabas ng pahayag para kay Violet. Hindi nagtagal, napag-alaman na si Violet ay nagdaos ng mga eksibisyon ng sining at lihim na nagsasagawa ng publikong mga gawaing pangkawang gawa. Hindi kailanman ginamit ni Violet ang kanyang pangalan para sa lahat ng mga donasyon at mga aktibidad sa kapakanan ng publiko na kanyang naiambag. Noon pa man ay ibinibigay niya ang lahat ng kanyang kinikita sa lahat ng uri ng organisasyon sa ilalim ng pangalang Jacob's Art Studio. Kaya, walang nakakaalam na ang may-ari sa likod ng Jacob's Art Studio ay si Violet. Walang nakakaalam na ang mangmang at disulot na anak ng Lovegoods ay magkakaroon ng ganoong artistic talent. Pinasimulan ng art studio ni Jacob ang pinakamaraming bisita na naranasan nito sa pagtatapos ng taon. Lahat ng portraits at oil painting sa exhibition, maging ito ay isang karakter o tanawin, tila ay nabigyan ng sariwang kahulugan at buhay. Dumating sina Maisie at Nolan sa art studio, at masaya sila para kay Violet nang makita nilang medyo maraming mga bisita na bumibisita sa exhibition gallery. Niyakap ni Nolan ang balikat nito. Pwede ka nang makasiguro ngayon, di ba? Oo,
Sabi niya habang nakatingin kay Nolan, "After this incident, I think I'm very lucky. Swerte ko kasi lagi akong kasama ni Nolan." Natatawang sabi ni Nolan, "Do elaborate more on that." Iniisip ko, kung namatay ka na noon, magmamana ba ako ng wish mo at mabubuhay pa tulad ni Violet? Yung art studio ni Jacob, gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, si Jacob ang lagi niyang inspirasyon. Baka wala na si Jacob, pero namana na ni Violet ang pangarap at passion niya at nagbukas na siya ng art studio na may pangalan niya. Kahit halos lahat ng tao ay walang lubos na alam tungkol sa kanya, kay Violet, siya ay isang existence na hindi kailanman maaaring maging mabura. Siguro, ito lang ang naiisip na makakasuporta kay Violet sa buong buhay niya. Niyakap siya ng mahigpit ni Nolan at pinahinga ang baba nito sa tuktok ng ulo nito. "Natutuwa rin ako na hindi ginawang ng Diyos na iwan kita noon. Walang makakaalam kung ano ang mangyayari bukas, kaya ang isa ay maaari lamang pahalagahan ang mga taong lumitaw, umiral, at dumaan sa buhay ng isang tao." Si Violet ay inookupahan mula umaga hanggang gabi. Lahat ng staff ng exhibition hall ay umuwi na, at siya lang ang nanatili para i-frame lahat ng paintings. Malakas ang ulan sa labas ng bintana. Tumigil si Violet sa kanyang ginagawa, tumayo, lumapit sa may bintana, at isinara ang bintana. Nagulat siya sa figure na nakita sa window pane. Napalingon lang siya nang makita si Jackie na nakatayo sa pinto, at nakahinga siya ng maluwag. "Ano ba ang ginagawa mo na nakatayo sa pintuan nang hindi nagsasalita?" "Muntik mo na akong matakot." Nag-cross arms si Jackie. "Yung mga nakagawa lang ng masama ang matatakot. Puro kasalita." Galit na galit si Violet. "Ako lang ang natira sa buong gallery. Ang mga corridor ay puro pitch black, at may biglang lumitaw sa likod ko. Sino ba naman ang hindi matatakot dyan?" Kabanata 1530. Lumapit si Violet sa mesa. "Ano bang problema?" "Wala lang naman." Pumasok siya at sinulyapan ang mga naka-frame na painting sa dingding. "Dumadalaw ako sa gallery mo." Nagulat siya. "Kung gayon, bakit hindi ka pumunta sa araw?" Binawi niya ang tingin niya. "Wala akong oras sa araw." Ngumisi si Violet, ibinaba ang ulo, at patuloy na nag-frame ng painting. "Pinili mo talaga na bumisita sa gabi." Tumingin sa kanya si Jackie at napasimangot. "Panoorin mo ang mga sinabi mo. Lagi na lang akong ganito." May naisip si Violet at biglang may na-realize. Dahil kinakapatid mo na ako ngayon, kailangan kitang igalang bilang isang nakatatandang kapatid, di ba?" Ngumiti naman si Jackie. "Hiniling ni Lolo na magkasundo tayo ng maayos bilang mga magkinakapatid. Ganito mo ba itinataguyod ang pangako mo?" Ngumiti si Violet. Kahit na si Raulo ay hindi maniniwala sa pangakong pareho nating ginawa. "Hayaan mo akong magtanong sa iyo, makakasundo mo ba ako?" Walang masabi si Jackie. Kumaway si Violet. "Kalimutan mo na to. Hindi ko inaasahan na makakasama kita. Magpapasalamat ako basta hindi ka nangungutya sa lahat ng oras." Lumipat ang tingin niya, at nakatayo siya roon nang hindi nagsasalita ng kahit isang salita. Meticulously na frame ni Violet ang painting, akala niya ay umalis na siya. Pero nang tumangala siya, nakita niyang naroon pa rin ito. "Bakit hindi ka pa umalis?" Tumingin si Jackie sa bintana. "Umuulan kasi." Napapikit siya sa sarili niyang sinabi. "May kotse. Bakit takot ka sa ulan? Kung ganoon, may kotse ka ba?" Saglit na natigilan si Violet. Sumulyap naman siya sa pagbuhos ng ulan sa labas ng bintana. "Nandito ka ba para sunduin ako?" Hindi siya nagsalita ng kahit ano. "Ito ay imposible." Galit siya sa akin at hindi pa rin niya ako mapaalis kahit na naghiwalay na kami. Kaya bakit siya magiging mabait na pumunta dito at sunduin ako? Hindi niya ito pinansin at nagpatuloy sa gawain. Nang bumalik siya sa kanyang katinoan, umalis na si Jackie. At may payong sa mesa niya. Kinabukasan, pinalawig ni na Maisie at Nolan, ang orihinal na planong umalis sa 5 ng Enero, ang kanilang pananatili sa Octavia. Nang matapos si Daisy sa kanyang almusal, pinasama niya ang kanyang mga kapatid upang hanapin si Violet. Ang mga bata ay nagkaroon ng maraming kasiyahan sa Octavia, at dahil ito ay sa panahon ng kanilang winter break pa rin, maaari silang manatili ng ilang araw pa. Gayunpaman, hindi makita si Jackie buong umaga. Nang tanungin ni Maisie, nakangiting sagot ni Thomas, umaga lumabas ang batang iyon. "Hindi ako sigurado kung ano ang bibabalak niya, at wala akong pakialam tungkol sa kanya." Panipi, nagbalat ng itlog si Nolan para kay Maisie. Baka busy siya sa panliligaw sa asawa niya. Nagulat si Maisie. "Posible pa ba iyan?"
Diniborsyo na niya si Violet, at si Violet ngayon ay kinakapatid niya, kaya anong klaseng asawa ang balak niyang ligawan? Ipinilig ni Nolan ang ulo para tingnan ito at nagtatawanan. Parang hindi mo masyadong naiintindihan ang iniisip ng isang lalaki. Kinain ni Maisie ang itlog na binalatan niya at nanahimik. Napatawa si Thomas, dinampot ang teacup, at humigop. Pagkatapos ng divorce, mas madali para sa kanila na makilala ang isa't isa nang walang hadlang sa kasal. Galit lang si Jackie kay Violet dahil napilitan itong tanggapin ang arrangement. Kahit hindi si Violet ang partner na nakuha niya kundi ibang babae, baka tanggihan ni Jackie ang proposal sa unang lugar. Sa sandaling nabuo ang prejudice, mahirap para sa parehong partido na maunawaan ang bawat isa, ngunit sa sandaling hayaan nila ang kanilang prejudice, makikilala na nila ang isa't isa mula sa basics. Hindi kailanman naging masama ang kanilang diborsyo. Sila ay orihinal na mag-asawa na. Napilitang magkasama ng walang anumang pag-ibig. Sa madaling salita, kahit na matapos ang paghihiwalay ng nagmamahalang mag-asawa, ang dalawang partido ay mapapagtanto ang kahalagahan ng kabilang partido na hindi nila nakita noong sila ay kasal pa. Bukod pa rito, si Violet ay hindi lang basta babae. May hitsura siya at may figure. Sa kabila ng kanyang masamang reputasyon, ang kaluluwa na bumabalot sa kayang katauhan ay dalisay at inosente.